Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung gaano kaya kalakas kung sakaling magkaanak naman, or sabihin na natin ang nagkatuluyan ay si Naruto at si Sakura, si Sasuke at si Hinata. Gaano naman kaya kalakas ang kanilang magiging anak. Pero bago ko umpisan itong video, nais ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta, na kahit ang tagal ko nang nawala, patuloy pa rin nyo akong sinusuportahan at talaga pong nag-alala kayo noong nalaman nyo ang aking pinagdadaanan. Sobra ko pong na-appreciate ang inyong mga message at comments. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, proceed na po tayo sa ating topic at medyo napapalayo na po tayo. So, hindi nga lingid sa ating kaalaman ang kakayahan nila Naruto, Sasuke, Sakura at Hinata, at ang naging ambag nila sa Konoha at maging sa Shinobi World. At nakita rin natin kung gaano kalakas ang kanilang mga naging anak. Nakita nyo naman siguro kung gaano kalakas ang anak ni Naruto at Hinata, which is si Boruto at si Himawari, kung saan bata pa lamang sila ay nakakitaan na sila ng malahalimaw na kapangyarihan, kung saan kahit hindi pa fully controlled, or sabihin na natin hindi pa fully discovered, alam na natin na talagang sila ay talented dahil na rin sa bloodline nila. At pagdating naman sa anak ni Sasuke at ni Sakura na si Sarada, kahit wala pa siyang ipinapakitang power-ups, napabilib naman tayo kasi 'di ba, kung matatandaan, siya ang kaunaan ng ang Uchiha na naka-activate ng kanyang Sharingan nang hindi nakakaranas ng hatred. Bagkos ay sa sobrang pagmamahal na naramdaman niya ay na-activate niya ito. Kaya naman para sa akin ay napaka-espesyal ng Sharingan nitong si Sarada. Paano naman kung nagpalit-palit sila ng partner, yung iba yung nakatuluyan nila, kung saan ang mag-asawa ay si Naruto at si Sakura, si Sasuke at si Hinata? Gaano naman kaya kalakas ang magiging anak nila? So, umpisahan muna natin guys sa magiging anak ni Naruto at Sakura. So, alam nyo naman guys kung gaano kalakas si Naruto at kung gaano din kagaling si Sakura sa pagkontrol ng kanyang chakra. Pero kahit na ganun, para sa akin guys, ang magiging anak ni Naruto at ni Sakura ay masasabi kong sa umpisa ay hindi ganun kalakas. I mean, hindi siya papantay sa lakas ngayon ni Boruto. Alam nyo kung bakit? Kasi parang isang bloodline lamang ang dumadaloy sa kanya, at ito ay ang Uzumaki bloodline, or maaaring sabihin din natin na nahaluan ng Namikaze bloodline. Pero hindi pa rin ganun kalakas katulad ni Boruto, dahil alam naman natin na ang Haruno ay hindi naman kilala sa pakikipaglaban or sa pagiging isang malakas na ninja. Pero guys, maaaring maging malakas pa rin ito kung mamamana niya ang pagiging masikap at matyaga sa pagtitraining ni Sakura at ni Naruto. Malaki ang chance na katulad ni Boruto ang ugali ng anak ni Naruto at ni Sakura, yung willing na willing siyang matuto upang maging malakas. Isama na natin dito ang talinong taglay ni Sakura na mamamana ng kanyang anak. Para sa akin, maaaring hindi maging hadlang sa anak ni Naruto at Sakura kung malaki or maliit man ang kanyang chakra reserve, dahil nandiyan naman si Sakura upang turuan siya upang kontrolin ang kanyang chakra. Dahil alam naman natin na napakagaling dito ni Sakura. Katulad ni Sakura, ang kanyang anak ay matututo din ng Byakugan Seal, at ang malahalimaw nitong lakas ay mamamana rin ng anak ni Sakura. Dagdag pa dyan, maaari ring matutunan nito ang iba't ibang uri ng Rasengan katulad ni Boruto. Pero sa Kage Bunshin guys, hindi ako sure kung ganun din karami kay Naruto. Maari yung kung mamamana niya ang chakra reserve ni Naruto. Pero ang sure ako dito, pagdating sa Kage Bunshin ay maaaring parang kay Boruto lang din. Pero kung tinatanong nyo ako guys, kung papaano naman yung Jogan at yung Karma Seal, magkakaroon din ba ang anak ni Naruto at ni Sakura? Para sa akin guys, sa tingin ko hindi magkakaroon ng Jogan or kahit ng Karma Seal ang anak ni Naruto at ni Sakura. So ito ang dahilan ko guys. Pagdating sa Jogan, kung mapapansin diba guys, merong dalawang teorya sa kung saan galing or papaano nagkaroon ng Jogan si Boruto. At ito ay dahil halos sa kontribusyon ni Hinata Hyuga. Diba yung unang teorya ay dahil sa bloodline or kung saan si Naruto ay mayroong chakra ni Hagoromo.
plus yung kay Hinata na descendant ng Otsutsuki na si Hamura Otsutsuki, kung saan sa bahaging ito guys ay meron si Hinata at wala naman nito si Sakura. At ang second theory guys ay ang pagbibigay ni Toneri kay Boruto, which is ang pinakapuno at dulo nito kaya nagkaroon ng Toneri or dahil ipinakita si Toneri ay dahil na rin kay Hinata at hindi kay Sakura. Kaya para sa akin malabong magkaroon ng Jogan ang anak ni Naruto at ni Sakura. Dahil kung mapapansin, halos mayroong kontribusyon o katangian ni Hinata ang naiambag sa pagkakaroon ng Jogan ni Boruto. Kaya I don't think na meron ito sa anak ni Naruto at ni Sakura. Pagdating naman sa karma, I don't think magkakaroon din siya nito or pipiliin siya ni Momoshiki na maging vessel niya. Dahil sa pagkakaalam ko guys, ang pinaka main reason or ang pinaka naging dahilan ni Momoshiki kung bakit niya pinili si Boruto bilang vessel ay dahil si Boruto ay nagtataglay ng napaka mapanganib na mata even for the Otsutsuki at maaaring wala nito ang anak ni Naruto at ni Sakura. So yan nga guys ang sa tingin ko ang magiging anak ni Naruto at ni Sakura. Walang gaanong special power unless magsisikap siya para makuha ito tulad ni Naruto at ni Sakura. So dumako naman tayo guys kay Sasuke at kay Hinata. Wow, kilala nyo naman to siguro guys. Si Sasuke at si Hinata ay parehong galing sa napakalakas na angkan. Hindi lang yan, pareho silang mayroong Dojutsu, which is ang Sharingan kay Sasuke at Byakugan naman kay Hinata. Eto guys, para sa akin lang ito ay magiging napakalakas. Kumbaga sa ML godlike ang magiging kalalabasan ng anak ni Sasuke at ni Hinata. Visual prowess pa lang niya talagang napakalakas na dahil magkakaroon siya ng dalawang Dojutsu at syempre Byakugan at Sharingan yon. So paano ko nasabi? Dahil natanong na yan sa interview kay Kishimoto na kapag kung sakaling ang Uchiha at ang Hyuga ay naging mag-asawa, ano ang kanilang magiging Dojutsu or ano ang magiging Dojutsu ng kanilang anak. At sinabi nga ni Kishimoto na ang isang mata ay Byakugan at ang isa naman ay Sharingan. So ibig sabihin ang anak ni Sasuke at ni Hinata ay magkakaroon ng 300-degree vision, gentle fist taijutsu, may ability na makita ang chakra ng isang tao. Bukod dyan, kaya niyang makakopya ng jutsu, pati genjutsu ay meron din siya. May ability rin ito na makagamit ng ninjutsu ng napakabilis, pati ang high speed taijutsu ay kayang-kaya rin niya. Magkakaroon din siya ng advanced analytical skill at marami pang iba guys. Marami pa talaga guys kasi 'di ba? Marami siyang skill na mamamana kay Hinata or maging kay Sasuke. Kaya talagang napakalakas nito guys. At regarding sa karma at sa Jogan, there's a high possibility na magkakaroon ng Jogan ang magiging anak nila. Dahil guys, kung yung dalawang teorya ang pag-uusapan kung saan na-meet na nito ang kinakailangan. Kung saan 'di ba yung bloodline na maaaring mas malakas pa ang magiging Jogan ng anak ni Sasuke at ni Hinata kumpara nga kay Boruto. Dahil 'di ba ang angkan ni Hinata ay descendant ng Otsutsuki, pati rin ang angkan ni Sasuke ay descendant din ng mga Otsutsuki, which is si Indra Otsutsuki, plus 'di ba mayroon pa siyang chakra ni Hagoromo. So marahil mas malakas or kasing lakas ng Jogan ni Boruto ang magiging Jogan ng anak nila. Yung pangalawang teorya tulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Kapag si Toneri ang nagbigay nito, may chance pa rin na ibigay ito ni Toneri sa magiging anak ni Hinata at ni Sasuke. So pagdating naman sa Karma Seal, hindi rin malabo na magkaroon siya nito or hindi malabong piliin siya ni Momoshiki na maging vessel nito dahil na rin may chance na magkaroon siya ng Jogan or ma-meet niya yung mga pamantayan na hinahanap ni Momoshiki. So guys, baka sabihin nyo, tatlong mata. Syempre dalawa lang yun at yung isa doon ay Jogan or sabihin na natin na isang Sharingan or isang Jogan or isang Byakugan or isang Jogan. So yan nga guys, ang magiging anak ni Naruto at ni Sakura, ni Hinata at ni Sasuke. So kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo, gaano kalakas ang magiging anak ni Naruto at ni Sakura, ni Sasuke at ni Hinata? So i-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video nito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!